At dahil trending na trending nga yung paggawa ng ganitong chips gamit nga yung puno ng saging, hindi ko nga lubos maisip na kahit nga pala yung puno ng saging ay pwede na nga pala nating kainin. So for today's video ay samahan nyo naman nga ulit ako kung paano nga ba gumawa ng napakalutong na saha chips. Bandang alas 4 na rin nga ng hapon yan na mabagpasyahan namin na pumunta nga din sa munting lupain ng aking ate. Nung magpunta nga ako din nung isang araw ay nakita ko nga itong isang buwig ng saging ay medyo malaki na nga din pala yung bunga. At sabi ko nga din sa aking pamangkin kami nga ay pumunta at baka nga iba yung tumiba at kami nga ay maunahan pa. At dahil sa takot namin nga maunahan ay dali-dali nga kami yagyag at dalawa pa nga yung motor na aming dinala. Nauna na nga din pala diyan pumasok yung aking inay para tingnan nga daw yung kanyang mga gulay kung meron nga daw itong bunga. Nung pagpasok namin nga sa loob, eto nga tang inay ko nga ay meron na nga agad nakuha na 2 pirasong talong. Eto nga mga nakita kong ditong talong ay medyo maliliit pa at sabi nga ng inay sa susunod na araw na nga lang namin pitasin. Para daw sa susunod namin na pagpunta ay meron pa nga kaming mahaharvest at meron pa nga kaming mauuwi sa bahay. Kanina nga lang inabanggit ko rin na pumunta nga din ako nung isang araw dito para mamitas ng talong. Bali nung isang araw nga ay medyo nakaputi nga din ako ng marami-raming talong at eto na nga din pala yung aking mga natira. Nung isang araw nga nung pagpunta ko dito medyo maliliit pa nga itong bunga ng talong kahit hindi ko nga agad ito kinuha. Eto nga munting lupain ng ate ko ay medyo may kalayuan sa bahay kaya medyo malimit nga kami dito makapunta. Nanguha na nga rin din pala kami ng bunga ng kalamansi dahil medyo marami nga din palang bunga ito ngayon. At pagkatapos nga namin makapamuti ng ilang piraso ay sumunod naman ay pumunta na nga kami din sa aming ate Baing saging. Bali ang titiba nga pala ng saging ay eto nga ang aking pamangkin. Siya na nga din yung pinagputol ko diyan dahil nga medyo malaki-laki nga yung katawan niya kaysa sa akin. Bali hindi nga din pala kami natagalan sa pagputol diyan dahil medyo madali nga din pala itong naputol ng aking pamangkin. Nakakailang tagpas pa nga lang siya dyan pero tuloy-tuloy na nga din pala yung pagbagsak ng saging dahil medyo mabigat nga din pala yung puno ng saging. At nung pagbagsak nga nito ay nakita namin na napakalalaki naman talaga ng bunga ng saging na ito. At yung iba nga diyan ay medyo madilaw na at medyo malapit na nga din pala itong mahinog. Habang nagpipili nga dito ang aking pamangkin, ako naman nga din sa may gilid ay naglalagay na ng saging din sa may sako. Umabot din nga pala ng 8 piling lahat yung saging na aming nakuha at halos mapuno na nga din pala yung daladala naming sako. Dahil gusto nga namin mag-try magluto ng saha ng saging kahit kumuha na nga din kami diyan ng ilang piraso. Bali yung saha nga din palang kinuha diyan ng aking pamangkin ay yung mismong nasa may gitna. Marami din nagsasabi na mas maganda din daw kunin yung nasa gitna nito dahil medyo malambot nga din daw pala yung pagkakasaha kung ito nga daw pala yung kukunin. Pagkarating ko nga sa bahay yan, hiniwa ko na nga din pala agad ito para masimulan ko na nga din palang magawa itong ating gagawing saha chips. At pagkatapos kong mahiwa ito, ang sunod naman na aking gagawin ay tatanggalin ko nga lang yung pinakang harap at yung pinakang likod. Gaya na nga lang nitong ginagawa ko. Kapag natanggal na nga din pala natin yung pinakang harap at pinakang likod niya ay ganito nga din pala yung magiging hitsura niya. At pagkatapos nga din palang matanggalan ng balat ay kailangan din nga din pala itong ibabad sa tubig. At pagkatapos naman nga itong mababad, ang sunod naman natin gagawin ay kailangan naman natin tanggalin yung pinakang tubig nito sa loob. Para nga matanggal yung tubig sa loob, kailangan nga lang natin itong pagain ng kamay hanggang sa maubos nga yung tubig. Para nga doon sa ating gagamiting mixture, gumamit nga ako dito ng rice flour o kung wala naman kayong rice flour ay pwede namang harina. Gumamit nga din pala ako dito ng crispy fry para nga mas malasa at mas crispy yung ating gagawing saha chips. Hinalo-halo ko nga lang ito ng mabuti at pagkatapos nga inilublob ko na nga dito yung ating saha chips. Pinaikot-ikot ko nga lang ito hanggang sa ma-absorb nga nung saha yung ating mixture na ginawa. At pagkatapos ko nga mga pagbabad ng ilang piraso ay naghulog na nga ako dito sa ating mantika na kumukulo. Lulutuin nga lang natin ito hanggang sa ma-achieve nga natin yung pinakang golden brown ng ating gagawing saha chips. Kapag na-achieve na nga natin yung ganitong pagka golden brown ay pamihadong luto na nga ito. Good. Truck. Ano yan? Sa tingin mo yan? Ano ba? Ubusin mo muna. Banana. Truck nga. So ayun lang, thank you for watching.